So bago ang lahat, nung nakarang araw sinasabing si Austin Reeves at si LeBron hindi masaya nakasama si Luka sa Lakers dahil hindi nakakakuha ng bola sa last 2 seconds ng game. Hindi naman si Reeves ang first at second option. Samantalang si LeBron sinabi dun sa report na nakapokus ang attention ng Lakers ngayon kay Luka, hindi na sa kanya. Agad naman tinanggi ng agent ni Austin Reeves yung report na ayaw niya kay Luka. Ayon pa sa agent ni Reeves, masaya si Reeves na nakakalaro niya si Luka sa Lakers. Ito pa yung possible na totoo. Dahil kung ang reason lang ay last 2 seconds na hindi napapasahan, ay sa last 2 seconds din, kay Luka talaga ibibigay yun. Mas pabor pa nga kay Reeves ngayon dahil bumubuo ng boy band si Pelinka. Yun namang report na nakapokus na ang Lakers kay Luka, expected na naman yun dahil mid-20s na si Luka at kung iintayin pa nila mag-retire si LeBron, baka maubos na naman yung limit niya. Merong kasing lumabas din na report na either joke lang to or totoo. Na ang kinaiinisan ngayon ni LeBron sa Lakers, mas pinapaboran yung mga puti. Supporter ng civil rights si LeBron, kaya nga siya hindi mabansagan ng ibang mga analyst na GOAT Nabasa ko lang to dati nung lumabas yung Snow Time sa LA. Business ang NBA pero meron pa rin politics nun. Kung ibang team siguro naglalaro si Luka, no big deal pero sa Lakers siya ngayon naglalaro, ang isa pa rin sa pinakasikat na team. At malaking epekto yun sa representation ng ginagawa ni LeBron outside ng NBA. Si Bronny naman nag-aalala sa mga report regarding sa tatay niya kung aalis ba ng Lakers dahil posibleng umalis din siya or masama siya sa trade paalis ng Los Angeles. May mga report din tinanggap ni LeBron yung player option para i-buy out ng LA at kung magkakasundo sila. Closely monitor ngayon ang status ni LeBron sa Lakers dahil sa potential trade na pwedeng mangyari. Kaso si LeBron ang ikalawang player ngayon na merong no trade clause. Kontrolado niya kung saan siya pupunta. Kailangan niyang magbigay ng approval bago siya i-trade. Kaya parang no sense yung trade rumors na merong intensyong magpa-trade si LeBron kasi nga meron siyang katulad ng kay Bradley Beal. May report din kasi na hindi sinama si LeBron sa free agency decision ng Lakers, in-exclude siya ng management. Hindi na siya kinukonsulta ngayon, hindi tulad ng dati or noong mga nakaraang taon na merong approval pa sa kanila ni Anthony Davis. May sense din naman na kung ibabase sa kontrata, dahil kung si LeBron nag-decline at lumipat ng ibang team, hindi sigurado makakakuha siya ng $50 million. Posibleng nasa kalahati lang ang maibigay sa kanya ng team kahit pa siya si LeBron dahil limited time na siya sa NBA at limited na rin yung cap space ng mga team nun. Ang Dallas at si LeBron may mutual interest kung sakali na ang magiging reason ni LeBron sa pag-alis sa Lakers ay buyout, hindi trade. Kapag kasi buyout, bababa ang kontrata ni LeBron at pwede siyang makasali sa kahit anong team na hindi maapektuhan yung kontrata or payroll ng kabilang team. Based pa kay Rich Paul, kaya inaccept ang contract ni LeBron ay dahil i-re-evaluate nila yung mga option. Kaya pa namang sabihin hindi pa naman magre-retire or wala pang indication na magre-retire si LeBron ngayon. Inacknowledge na rin ni Rich Paul na ang Lakers at si Rob Pelinka nakapokus na kay Luka, hindi kay LeBron. Akala ko ito yung gusto nila dati, kaya pinabubuhat na matagal na kay Anthony Davis kaso lagi na i-injured. Nung magkaroon ng trade rumors na naman kay LeBron, ang unang team na pumasok doon Cavaliers para sa reunion sa pangalawang beses at possible doon mag-retire talaga sa hometown niya. Pero base sa report, interesado ang Cavaliers kay LeBron pero hindi motivated. Dahil hindi na siya katulad dati na nababago niya talaga yung landscape ng ibang team or kung saan team siya pupunta. Kapag tinrade si LeBron doon, malaking contract pa rin ang tatapatan at malaking package pa rin ang magiging kapalit. Parang katulad lang din to last year na merong step at LeBron sa Golden State na hindi naman natuloy after din subukan ng Warriors na makipag-trade sa Lakers para sa kanya. Si Luka naman dahil tinrade siya sa LA nawalan siya ng $117 million para sa $345 million na kontrata ngayong taon. Ang expectation pipirma si Luka ng $228 million sa loob ng 4 na taon. Nasa $50 million mahigit pa rin ang range ng kontrata na yon. Mukhang ito na naman yung reason kung bakit maingay ang Lakers ngayon. Mukhang buburyungin si Luka. Magkakaroon kasi ng mga teams na may malaking salary cap sa 2026 offseason. Kaya nga sabi ni Bobby Marks, next year na lang bumawi si Kuminga.
Dahil ang unang report doon, 160 million para sa 3 taon ang posibleng i-offer kay Luka para mapabilis yung pagpirma niya ng Supermax contract. Hindi reasonable yon kay Luka at sa Lakers dahil magiging 2 years lang talaga yung mapipirmahan ni Luka dahil may player option siya next year. Tinawag tong most important summer para kay Luka at sa LA para masecure siya sa mga susunod na taon. Most important din to sa Lakers na mabuild yung Luka type lineup kaysa magintay pa sila ng 1 taon. Dahil 26 years old na si Luka, going 27 next year. Ang mga star player na first time champion nasa ganitong edad. Si SGA 26 going 27 ngayong July. Si Giannis nag-champion 26 years old. Si Nikola Jokic naman nung naging champion nasa 27 years old. Si Tatum naging champion 26, si Jaylen Brown 27. Kaya nga sabi ko kanina, malapit na sa limit si Luka. Kapag hindi pa rin naging contender yung Lakers kapag pumatak ng 27 or 28 years old si Luka, yung 30 years old, doon nagsisimulang mag-decline yung ibang player. Dati yan pa yung prime years. Ngayon, ang prime years ng player nasa mid-20s.